Dominant Protector. Credit to the author. 6,641-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Totoo ang kasabihang, nagtatagpo ang mga kaaway sa makitid na daan. Kung mayroon lamang itong kakayahan, malamang napatay na nito si Terence noon pa. Sa kasamaang palad, malubhang nasugatan ito at wala nang magawa. Ang magagawa na lamang nito ngayon ay ang mag-bluff at humingi ng kapayapaan. Tutal, ang super alchemy bomb ni Terence noon ay talagang nag-iwan ng takot sa puso nito. Bago ito makabawi, mas mabuting huwag munang labanan si Terence ng harapan. Titigil na ba tayo? Kumurap si Terence, naghihinala. May problema ba sa leon? Kung hindi, dahil sa dating ugali ng lalaking ito, paano siya makakahingi ng kapayapaan? Plano ni Terence na tumakas, pero hindi na siya nagmamadali, nagpasya siyang dahan-daang umikot at tingnan kung ano ang mangyayari. Hindi ko itatago sa iyo. Matapos ang maraming taon sa holang ito, ang aking katawan at lakas ay lubhang napinsala. Kahit napatayin kita, kailangan kong magbayad ng malaking halaga. Kaya, umaasa ako na maaari na tayong tumigil dito at maghiwalay ng landas. Wala na tayong pakialam sa isa't isa mula ngayon. Ano sa palagay mo? Alam ng layon na kumakain ng anino at Diyos na maghahinala si Terence kung kikilos ito ng mahina ng ganito, ngunit wala na itong mas magandang ideya. Maaari lamang itong magpanggap na mapagbigay at sabihin sa kanya ang totoo na ito ay, medyo mahina. Bulong ni Terence sa sarili, naniniwala sa mga salita ng leon. Kung mayroon lamang siyang sapat na kumpiyansa sa pagpatay sa anino ng leon na kumakain ng Diyos, tiyak na hindi niya pakikinggan ang mungkahi nito. Sa kasamaang palad, hindi niya ginawa, kaya kinailangan niya itong seryosong pag-isipan. Walang masama sa sinasabi mo. Kung maglalaban tayo ng harapan, pareho lang tayong maghihirap. Dahil ganoon nga, ayos lang na tumigil ka rito, pero isa kang halimaw na demonyo ng kadiliman. Kung tatakbo ka palabas at saktan ang mga taong cultivator, kasalanan ko iyon. Hindi ko kayang panoorin ka na lang na manggulo sa mundo. Matuwid na sabi ni Terence, ngunit iniisip niya kung paano niya pipigilan ang leon. Mapapaghingi ng tulong mula sa isang mystic class si Master o paghahanap ng paraan para sa sarili nilang sarili, pareho silang nangangailangan ng oras, kaya ang paghinto muna ay isang paraan lamang para maantala ang mga bagay-bagay. Tumigil sa pag-atake ang magkabilang panig, ngunit hindi tumigil ang kanilang mga pag-atake. Pagkatapos ng isang matinding banggaan, biglang tumigil sa pag-atake ang layon na kumakain ng anino at Diyos. Sa halip, lumitaw ito mula sa mga anino. Tao, ipapakita ko muna sa iyo ang aking sinseridad. Mag-usap tayo ng mabuti. Kalmado ang mga mata ng leon, ngunit alerto ito. Kung magpapatuloy ang pag-atake ni Terence, mabilis itong makakabalik sa mga anino. Paano mo gustong makipagnegosasyon? Binawi ni Terence ang mga arko ng kidlat at tumayo sa malayo habang ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran. Sinimulan niyang palihim na bumuo ng isang super alchemy firebomb. Masasabi lamang na ang magkabilang panig ay nagbabantay laban sa isa't isa at may mga barahan na nakapagliligtas ng buhay. Hindi sila lalabas para makipagnegosasyon ng ganito katanga. Alam mo rin na kailangan ko ng oras para mabawi ang aking lakas. Kaya naman, magagarantiya ko na gagaling ako sa isang lihim na lugar. Ipinapangako ko sa iyo na hindi ako lilito sa saklaw ng aktibidad ng tao sa loob ng 5 taon. Pagkalipas ng 5 taon, kung mayroon kang kumpiyansa, maaari kang lumapit at hamanin ako. O, pagkatapos kong ipanganak, maaari mong dalhin ang iyong mga tauhan upang palibutan at lipulin ako. Ang tapat na anyo ng liyong kumakain ng Diyos na madilim na anino ay nagpamukhang lubos itong bukas at tapat. 5 taon. Gayunpaman, narinig ko na kayong mga mahiwagang halimaw ng kadiliman ay uhaw sa dugo, at sa pamamagitan lamang ng kaunting dugo ay mabilis ninyong mababawi ang inyong lakas. Sabihin mo sa akin, paano ako magtitiwala sa inyo? Bahagyang ngumiti si Terence, hindi natinag. Isang Dark Demon Beast na isang kaaway kanina lang ay nangako, hindi ito paniniwalaan ni Terence nang walang kondisyon maliban kung makakain siya ng napakaraming table task na may pinsala sa utak. Sa tingin mo ba kailangan kitang magsinungaling? Kung magpapatuloy tayo sa pag-aaway, may kumpiyansa ka bang talunin ako?
Samantalahin mo ang aking panghihina, ang tanging magagawa mo ay makipaglaban sa akin hanggang sa pareho tayong masugatan. Nasobrahan na ako sa pag-iisip sa iyo. Bagamat ang maitim na leon na kumakain ng anino at Diyos ang nagkusa na makipagpayapaan, hindi maitago ang paghamak sa mukha nito. Galit na galit si Terence, hindi niya dapat sinayang ang hininga niya sa lalaking ito, dapat ay lumaban na lang siya hanggang kamatayan. Kung hindi siya mananalo, babaliin na lang niya ito. Terence, ang layon na kumakain ng anino ng Diyos ay nasa pinakamahinang kalagayan ngayon pero hindi ka sapat na malakas para patayin ito. Nakikita ng nilalang ang paghihirap ni Terence, ngunit ayaw nitong sumugal siya. Senior Ghost, mayroon ka bang magandang ideya? Napangiti ng mapait si Terence. Kung hindi niya mapapatay ang leon, kailangan niyang makipagkasundo. Pinagamit mo ang kaluluwa ng lalaking ito para manampa. Napakalupit ng sumpa ng kaluluwa ng Dark Demon Beast, at kung lalabagan mo ito, parurusahan ka ng langit. Kaya hanggat nangangahas itong manampa, mapagkakatiwalaan natin ito. Ang sumpang nilalang na iyon ay malinaw na mayroong malalim na pag-unawa sa mga mahiwagang halimaw ng kadiliman, at karapat-dapat na maging isang senior elder ng angkan ng mga spirit beast. Sa tingin ko rin ay hindi mo kailangang magsinungaling sa akin pero wala kang patunay. Paano kung ganito, gamitin mo ang iyong kaluluwa para manampa? Nabalitaan ko na ang mga panunumpa sa kaluluwa ng iyong angkan ng mga demonyong halimaw sa kadiliman ay lubos na epektibo, ngunit hanggat hindi mo nilalabag ang panunumpa, hindi ka nito maaapektuhan sa anumang paraan. Kung ikaw ay taos-puso, ipakita mo sa akin. Dahan daw ang nagsalita si Terence, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa leon upang makita kung ano ang magiging reaksyon nito. Kapag tumanggi ito, ihahagis ni Terence ang super pill firebomb sa mukha nito. Dahil kailangan ng leon ng panahon para makabawi, kahit hindi ito mapatay ni Terence, maaari pa rin niyang palalin ang sitwasyon at mas matagalan ang paggaling. Marami kang alam. Alam mo pa nga ang sumpa ng kaluluwa ng ating madilim na lahi. Kumislap sa gulat ang mga mata ng anino ng liyong lumalamon ng Diyos. Tutal, matagal nang nawala ang mahiwagang halimaw ng kadiliman. Hindi pa kasama rito ang panunumpa sa kaluluwa, hindi rin madaling malaman ng mga kabataan ang tungkol sa mahiwagang halimaw ng kadiliman. Walang silbi ang magsabi pa, ang pagkakaroon mo ng sinseridad o wala ay nakasalalay sa iyong pagganap. Hindi ipinaliwanag ni Terence kung paano nalaman ng leon. Tiningnan lang niya ang leon nang may bahagyang ngiti sa mukha, habang nabubuo ang super pill bomb sa kanyang kamay. Walang masama sa panunumpa ng kaluluwa, pero bakit ako maniniwala sa'yo? Pagkatapos kong gumaling, magdadala ka ba ng mga tao para manggulo sa akin? Kahit mahina ang lakas mo, siguradong maraming makapangyarihang eksperto ang mga elder ng sekta mo, di ba? Hindi tinanggihan ng leon ang alok, at nagsimulang makipagnegosasyon kay Terence. Hindi ito direktang sumagot ng oo, pero ramdam ni Terence ang sinseridad nito. Gamit ang kakayahan mo, kahit na ikaw ang senior ng sect ko, madali ka pa ring makakatakas, di ba? Isa pa, wala akong ideya kung saan ka nagtatago, kaya bakit pa ako gagawa ng paraan para hanapin ka? Paano kaya, kung makakita ako ng gulo sa loob ng takdang oras, automatikong mawawala ng bisa ang soul oath mo? Bahagyang ngumiti si Terence at nagbigay ng kaunting pagsang-ayon. Sapat na ang 5 taon para sa kanya, naniniwala si Terence na mas magiging malakas siya pagkatapos noon. Kahit na bumalik sa tugatog nitong estado ang layon na kumakain ng anino at Diyos, hindi na ito magiging malaking problema. Ang pangunahing kakayahan ng leon ay ang pagkain ng anino at Diyos, kaya hindi ito mahalaga kay Terence. Hanggat kayang malampasan ni Terence ang dalawang kakayahang ito, hindi siya matatalo. 6,642. Sige, patas lang ang mungkahi mo. Masayang desisyon yan kung gayon. Tumango agad ang maitim na anino na leon na kumakain ng Diyos. Bagamat mukhang maayos naman ito sa unang tingin, ang mga panloob na pinsala nito ay talagang malala. Bukod sa mga epekto ng panghihina nito, kailangan din nitong mabilis na makahanap ng lugar para gumaling. Kung kaya nitong patayin si Terence, hindi magdadalawang isip ang leon na patayin siya. Sa kasamaang palad, pantasya lamang iyon ng leon, kaya hanggat hindi masyadong sobra ang mga kondisyon ni Terence, papayag ito. Bukod pa riyan, hindi man lang nagbigay ng anumang kondisyon si Terence, ang leon mismo ang humiling. Hanggat hindi niya nilalabag ang kanyang sumpa sa kaluluwa, hindi siya parurusahan.
Sapat na ang 5 taon para gumaling siya, at hindi pa huli ang lahat para maghiganti kay Terence kapag gumaling na ito. Sige, kung gayon ay sumpa ka. Tiningnan ni Terence ang ekspresyon ng leon at alam niyang kulang ang hiniling niya, pero hindi niya ito pinagsisihan. Sapat na ang halaga nito para makabili siya ng 5 taon. Ang leon na kumakain ng anino ay medyo prangka, at mabilis na sumumpa ng kaluluwa. Pinagmamasdan ito ng malademonyong bagay sa dilim sa buong panahong ito, at sigurado siyang wala itong ginagawang anumang panlilinlang. Sa totoo lang, ang leon na kumakain ng anino ng Diyos ay maingat pa rin. Sinabi lang nito na hindi ito lilito sa teritoryo ng tao at hindi gagawing biktima ang mga tao, ngunit hindi nito sinabi na gagawin din nito ang pareho sa ibang mga lahi. Ang rehiyon ng mistikong uri ng dagat ay may malawak na hanay ng kabundukan, at ang mga rehiyon ng kabundukan kung saan naninirahan ang mga tao ay sumasakop lamang sa isang maliit na bahagi nito. Maraming hanay ng kabundukan na walang naninirahan, ngunit maraming ordinaryong mababangas na hayop at ilang espiritong hayop ang naninirahan doon, kaya hindi kailangang mag-alala ang layo na kumakain ng anino na Diyos tungkol sa supply ng pagkain. Hanggat gusto nito, may biktima kahit saan. Pagkatapos ng 5 taon, kung may lakas ng loob ka, bumalik ka rito. Maghihintay ako sa iyo rito ng 10 araw simula ngayon. Kung hindi ka maglalakas loob na pumunta, ayos lang. Mahahanap din kita kalaunan. Pagkatapos manampa, walang pakialam na tiningnan ng leon si Terence, at bumalik ang mapang mataas nitong ugali. Walang problema. Pagkalipas ng 5 taon, tiyak na babalik ako rito. Sana ituparin mo ang iyong pangako. Kung hindi kita mapapanatili rito ngayon, maaaring hindi ka na makaalis ng buo pagkalipas ng 5 taon. Huwag kang mag-alala, wala akong dadaling sinuman para kabkuban ka. Mag-isa na lang ako. Bahagyang ngumiti si Terence, mahirap sabihin kung sino ang mananalo pagkalipas ng 5 taon. Kung alam lang ng leon ang lakas ni Terence 5 taon na ang nakalilipas, hindi ito maglalakas loob na magsabi ng ganoon. Para lang itong humihingi ng kamatayan. Napakahusay. Sa susunod na 5 taon, dapat mong ayusin agad ang mga bagay na hindi mo pa natatapos, kung sakaling wala ka ng ibang pagkakataon sa loob ng 5 taon. Parang hawak ng leon si Terence sa palad nito, at muntik nang ihagis ni Terence ang super pill firebomb sa mukha nito. Gayunpaman, malinaw na napansin ng leon ang mga kamay sa likod ni Terence, at paminsan-minsan ay lumilingon ang mga mata nito sa direksyong iyon, nakataas ang bantay. Magkikita tayo pagkatapos ng 5 taon. Huwag kang papatayin ng kahit sino o papatayin ka ng sarili mo bago ang 5 taon. Kumaibat ang mga labi ni Terence habang nanunuya siya pabalik. Malamig na sumanghal ang madilim na anino ng Diyos na leon na lumalamon ng Diyos at naging isang itim na anino, at mabilis na umalis. Pinanood ni Terence ang leon habang humahalo sa mga anino at tuluyang naglaho. Ang ganitong uri ng pamamaraan ng pagtatago ay napakahusay, at kahit nagustuhin pa itong hanapin ni Terence, mahirap pa rin itong matagpuan. Sa wakas ay nalutas na natin ang isang krisis. Dapat ko bang tawagin ang aking sarili na bayani ng Sky Class Island? Ngumiti si Terence at umiling bago ihagis ang Super Alchemy Bomb sa maze. Bayani ng Sky Class Island, ikaw ang nagpakawala sa anino ng God Devouring Lion. Sigurado ka bang hindi ka makasalanan? Tumawa ng masama ang nakakatakot na nilalang. Senior Ghost, hindi ba't ikaw ang nagpakawala sa anino ng God Devouring Lion? Kung hindi mo sinaliksik ang teleportation formation, paano ito nakatakas? Hindi alam ni Terence ang sasabihin tungkol sa pag-iwas sa responsibilidad na ito. Sino ang nakakakilala sa akin? Kahit ang leon na kumakain ng anino ay iniisip na ikaw ang nagpakawala nito, hindi ba? Siguro dahil sa maliit na pabor na ito kaya kita pinakawalan. Nagsisimula ng maging walang hiya ang sumpa. Hindi alam ni Terence ang sasabihin. Iyon ay dahil may katuturan ang sinabi niya. Nag-usap silang dalawa saglit bago bumalik sa gilid ng teleportation array. Kahit na sinira na ni Terence ang mga node ng teleportation formation, kaya hindi na ito gumana, nag-aalala pa rin ang multo at gustong tuluyang sirain ang formation. Tutal, ang isang maliit na node ay madaling maayos, ngunit kung ito ay direktang tinanggal, halos imposibleng maitayo itong muli, maliban na lang kung ang taong unang nag-set up nito.
Pagkatapos ng halos isang oras na pagsisindi ng insenso, tinanggal ni Terence ang ilang mahahalagang watawat ng pormasayon sa ilalim ng gabay ng multo at inilagay ang mga ito sa espasyo ng Jade. Sa ganitong paraan, kahit na may kakayahang kumpunihin ito ng isang tao, magiging walang silbi ito kung wala ang mga array flag na ito. Pero kung kakailanganin ito ni Terence sa hinaharap, maaari niya itong buuin muli. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng lubos na pagkukusa. Pagkatapos noon, dahan-daang lumabas si Terence sa pormasayon at tumitig ng blanko sa walang laman na ilang. Siya nga pala, saan ba ang lugar na ito? Saan ako dapat pumunta? Pagkalipas ng isang oras, sa wakas ay nakalabas na si Terence sa ilang at nakakita ng isang bulubundukin. Wala siyang nakitang kahit isang tao, patay man o buhay, sa panahong ito. Sa kung anong dahilan, mayroong bawal lumipad sa lugar na ito. Ang mga pakpak na may bilis ng multo ay maaari lamang lumipad ng 4 o 5 metro pataas sa ere bago ito huminto. Sa wakas ay nakita ko na ang kabundukan. Iniisip ko kung kailan ako makakakita ng tao. Nakaramdam din ng kawalan ng magawa si Terence, kumawala na lang ng ganoon ang babaeng may dalawang mukha, ni hindi man lang siya iniwan ng kahit isang anting-anting para sa posisyon. Gayunpaman, pagkatapos makapasok sa kabundukan, sa wakas ay bumalik sa normal ang pandaman ni Terence, at ang saklaw ng kanyang paghahanap ay lubos na lumawak. Hindi nagtagal ay nakahanap siya ng mga bakas ng mga tao. Mukhang mabait ang tatlong ito, hindi mabagsik o tuso, kaya nagpa siya si Terence na humingi ng direksyon at humiram ng isang anting-anting para sa pagpoposisyon o kung ano paman. Para maiwasan ang gulo, binago ni Terence ang kanyang hitsura. Ngayon, isa na siyang binata na nasa edad 20. Hindi maituturing na matipuno ang kanyang katawan, at mayroon siyang parisukat na mukha. Sa unang tingin, mukha siyang isang binata na puno ng sigla. Para makalapit sa kanilang tatlo, kinailangan ni Terence na gamitin ang wood escape technique. Maya-maya, lumapit si Terence sa tatlong lalaki at lumabas mula sa isang puno, saka naglakad papunta sa kanila. Sino yan? Ang tanging babae sa kanilang tatlo ang unang nakapansin sa presensya ni Terence, kaya't maingat niyang inikat ang kanyang ulo. Ikinagulat ito ni Terence. Sa katunayan, ang babaeng ito ang pinakamahina sa kanilang tatlo, nasa rurok lamang ng advanced stage ng orihinal na antas. Ang dalawa pang lalaki ay nasa rurok ng maagang yugto ng mahiwagang Ascension Realm at ng rurok ng orihinal na antas. Pareho silang mas malakas kaysa sa kanya, ngunit ang kanilang mga pandama ay hindi kasing talas ng sa kanya. Mga kuya at ate, wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang magtanong ng direksyon. Ibinuka ni Terence ang kanyang mga braso ng may maliwanag na ngiti, nagpapahiwatig na hindi siya galit. 6,643. Ang lakas na ipinapakita niya ngayon ay nasa maagang yugto ng mahiwagang Ascension Realm. Medyo mas mahina siya kaysa sa pinakamalakas sa tatlo, ngunit mas malakas siya kaysa sa dalawa. Sa ganitong paraan, hindi niya masyadong mapapag-alala ang kabilang panig. Magtanong ka ba ng direksyon? Saan ka nanggaling? Bakit ka nandito? Ang pinakamalakas na lalaki ay mukhang mas may edad na, at siya rin ang pinakamatanda. Agad siyang tumayo matapos makita si Terence, alerto ang ekspresyon nito. Hindi gaanong halata ang pagkakaiba sa pagitan ng tugatog ng maagang yugto ng mystical na pag-akyat at ng maagang yugto ng mystical na pag-akyat. May mga taong may malalakas na kasanayan o armas na madaling makakapagdugtong na pagkakaiba, kaya hindi nang ahas ang lalaki na maliitin si Terence. Isa akong cultivator mula sa bulubundukin ng Feyang College. Ginalugad ko ang bulubundukin at aksidenteng nakapasok sa isang teleportation array na walang direksyon. Na-teleport ako rito. Ngayon ay hindi ko na alam ang direksyon. Nagkataon lang na nakita ko kayo, kaya pumunta ako para humingi ng direksyon. Iniisip ko kung madali ba ito. Magalang na paliwanag ni Terence nang may ngiti sa mukha, kaya medyo madali siyang lapitan. Hindi lubos na naniwala sa kanya ang tatlo, pero halatang mas kalmado sila. Siya nga pala, ano nga pala ang pangalan mo? Tila maganda ang impresyon ng babaeng nakatuklas kay Terence kaya ngumiti at tumango ito sa kanya. Mukhang nasa mga 28 o 29 na taong gulang ang babae. Hindi siya kasing lakas ni Terence, pero hindi naman kakaiba na tawagin niya itong ate. Tutal, si Terence ay nakabalat kayo bilang isang binata na nasa edad 20s. Ang pangalan ko ay Adrian Lay.
Ang mga kaibigan kong pamilyar sa akin ay gustong tawagin akong Ying. Maaari mo akong tawaging Little Adrian. Pangalan ng kapatid na ito. At ang dalawa pang kuya. Ngumiti si Terence at pinagsalikop ang kanyang mga kamay na parang magkalapit ang mga ito, at bumuti ang pakikitungo sa kanya ng tatlo. Adrian, magandang pangalan iyan. Ako si Yana Wu, ito ang pinsan ko na si Sander Wu, at ang isa pa ay Jared Chu. Ngumiti si Yana habang itinuturo si Terence. Si Sander ay nasa tugatog ng maagang yugto ng mahiwagang pag-akyat, at si Jared ay nasa tugatog ng bagong silang na Soul Realm. Silang tatlo ay halos magkaedad, at Sander ang dapat na pinakamatanda, na mukhang nasa mga 30 anyos. Kuya Wu, Kuya Chu, at Ate Yana. Binati ulit sila ni Terence bago naglakad palapit. Hindi tinanggihan ng tatlo ang paglapit ni Terence, ngunit si Sander ay nagbabantay pa rin. Kung tutuusin, hindi naman mahina si Terence, at natatakot siyang biglang umatake si Terence. Adrian, taga-bundok ka ba ng Feyang College? Narinig ko na ang tungkol sa academy na ito dati, pero hindi pa ako nakapunta roon. Gumagana pa ba ang teleportation array na pinanggalingan mo? Bakit hindi mo na lang ibalik? Masayahin si Yana, kaya nagkakilala sila sa loob lamang ng dalawang pangungusap. Oo, pero ang teleportation formation na pinasok ko ay isang non-directional teleportation formation. Walang reception formation dito, parang talisman lang ng teleportation formation. Wala akong ideya kung saan ako ipapadala. Nagkibit balikat si Terence at nagayos. Siyempre, may forma sayon dito, pero one-way teleportation formation ito. Pwede kang pumunta at umalis, pero hindi ka maaaring bumalik, kaya halos pareho lang din ito nang wala. Ganoon ba? Iniisip ko pa rin na pumunta sa bahay mo para tingnan ito kapag may pagkakataon ako. Tumawa ng malakas si Yana at wala naman talaga siyang pakialam. Ate Yana, ano ba itong lugar na ito? Biglang naramdaman ni Terence na parang naimpluwensyahan siya ng batang babaeng may itim na tiyan, pati ang tono ng boses niya ay parang boses ng isang batang lalaki. Nakaramdam siya ng kilabot habang iniisip iyon, pero kung babaguhin niya ang tono ng boses niya ngayon, madali lang siyang malantad. Ito ang bulubundukin ng karmic fracture. Iniisip ko. Gaano ba kalayo ito mula sa bulubundukin kung nasaan ang Feyang College? Napakamot ng ulo si Yana, medyo nahihiya, na para bang nag-aalala siyang hindi niya matutulungan si Terence. Sirang bulubundukin. Saan ba ang lugar na ito? May mga akademya ba sa malapit? Nalilito si Terence, ngayon lang niya narinig ang tungkol sa bundok na ito, at hindi niya matukoy kung nasaan ito. Walang akademya sa sirang bulubundukin. Sa katunayan, hindi lahat ay maaaring makapasok sa sirang bulubundukin sa lugar ng mistiko na klaseng dagat. Gayon din, hindi madaling umalis. Biglang bumukas ang bibig ni Sander. Maingat pa rin siya laban kay Terence, pero palakaibigan pa rin siya. Kuya Wu, ano ang ibig sabihin nito? Ano ang espesyal sa sirang hanay ng bundok? Kumurap si Terence, hindi maganda ang kutob niya tungkol dito. Adrian, hindi mo pa ba naririnig ang tungkol sa sirang bulubundukin sa akademya? Marahil ay bawal ang sirang bulubundukin sa mundo mo. Sumabad din si Jared nang nakangiti. Bawal. Bakit ganoon? Kakaiba ang nakita ni Terence, ngunit ang masamang pakiramdam sa kanyang puso ay lalong nagiging halata. Dahil sa putol-putol na bulubundukin, ito ay tinatawag na inabandonang lupain ng mahiwagang rehiyon ng dagat. Para makapasok at makalabas sa bulubundukin, kailangan ng espesyal na passage title plate, kung hindi ay imposibleng makadaan sa restriction. Sa totoo lang, laking gulat ko na nagawa mong mag-teleport dito. Tinawag ni Sander si Terence sa isang bakanteng espasyo sa kagubatan at naupo para mag-usap. Inabandonang lupain. At isang pass token. Kuya Wu, anong nangyayari? Naupo si Terence sa isang tabi at mapagkumbabang nagtanong. Naupo rin sina Yana at Jared. Kumuha si Yana ng pagkain at ibinigay ito sa iba pagkatapos ng ilang simpleng paghahanda. Kumuha rin ng bahagi si Terence. Ang inabandonang lupain ay isang lugar kung saan ang dagat na may uri ng mistiko ay dating ikinukulong ang ilang mababanges na halimaw at kriminal noong unang panahon, kaya tinawag itong inabandonang lupain.
Ang espiritual na chi dito ay napakanipis, halos hindi angkop para sa paglilinang, at dahil ang isang sinaunang makapangyarihan ay nagtayo ng isang forma sayon, ang buong inabandunang lupain ay nababalot nito, at mayroon lamang isang pasukan. Kinagat ni Sander ang pagkain at dahan-daang nguyain. Pagkatapos ng mahabang panahon, tila may ilang mga depekto ang forma sayon, kaya ang espiritual na chi sa inabandunang lupain ay unti-unting naging mas masagana. Ang mga tao rito ay unti-unting nagkaroon ng pagkakataon at kapaligiran na magparami. Gayunpaman, mayroon pa ring mga paghihigpit kapag gusto nilang pumasok at umalis sa inabandunang lupain. Nagpatuloy si Yana sa pagpapaliwanag. Ang iilan sa amin ay hindi pa nakakaalis sa nawasak na kabundukan ng Yin, o sa halip, sa inabandunang lupain. Hindi naman sa ayaw naming umalis, kundi dahil limitado ang bilang ng mga lugar na maaari naming lisanin. Matindi ang kompetisyon, at hindi ito isang bagay na kayang salihan ng iilan sa amin. Nagsalita si Jared habang kumakain, at inilarawan nilang tatlo ang lugar kay Terence sa ilang salita. Napakamot ng ulo si Terence. Hindi niya iniisip kung paano siya umalis sa bulubundukin ngayon, pero saan napunta ang babaeng may dalawang mukha at ang grupo nito dala ang teleportation formation. Nasa sirang bulubundukin pa rin ba siya? Pero matapos makinig sa mga paglalarawan ni Sander at ng iba pa, pinaghihinalaan ni Terence na ang trio ng mga loli na may itim na tiyan ay hindi talaga makakaalis sa kabundukan. Sa pinakamatagal na panahon, ang talisman ng teleportation ay magdadala lamang sa kanila palayo mula sa teleportation array. Ngayong pinag-isipan niya itong mabuti, ang makapangyarihan na nagkulong sa Dark Demon Beast ay malinaw na maingat at naghanda ng masusing plano. Iniwan niya ang mga pagsubok na ito upang patayin ang mahihinang mahiwagang halimaw ng kadiliman para sa walang kapantay na kolehiyo, ngunit natatakot siyang bumagsak sa mga pagsubok, kaya isinara niya ang lahat ng pasukan, at ang naiwan na lamang ay ang hanay ng mga teleportasyon. Ang destinasyon ng teleportasyon ay ang inabandunang lupain na ito. 6,644. Sa ganitong paraan, kahit na bumagsak ang tao sa pagsubok at makatakas ang Darkness Magical Beast sa pamamagitan ng teleportation formation, lilipat lang ito mula sa isang maliit na hola patungo sa isang malaking hola. Ang inabandunang lupain ay dating lugar na ginagamit para ikulong at ipatapon ang mga kriminal. Imposible ring umalis ang Dark Demon Beast sa lugar na ito. Para naman sa mga kalahok sa pagsubok, kahit na napatay nila ang Darkness Magical Beast o hindi, hindi pa rin ito ang katapusan ng misyon. Malamang na opisyal na magsisimula ang tunay na pagsubok sa inabandunang lupang ito. Nakakatakot talaga. Bumantong hininga si Terence sa kanyang puso. Sino ang makakagawa ng ganito kagandang obra maestra? Pero, dahil bahagi ito ng pagsubok, kailangang may paraan para makaalis. Nakahinga ng maluwag si Terence, marahil ang karapatang umalis ang susi. Nang maalala ni Terence ang kasunduan nila ng Leon, natawa siya rito. Kaya ang mga salik na ito ay pawang inaasahan ng makapangyarihan, at si Terence ay wala pa ring inaalala. Napakatindi ba ng kompetisyon para umalis? Paano ko makukuha ang kwalipikasyong ito? Umiling si Terence at nagtanong. Ang inabandunang lupain ay may 10 lugar na maaaring ilabas bawat taon. Mukhang hindi naman ganoon karami, pero sa totoo lang ay napakarami. Noong una, mga tao lang ang maaaring pumasok at hindi umaalis sa lugar na ito. Walang nakakaalam kung kailan ito nagsimula, pero isang pangkat ng mga tagapamahala ang nakatalaga sa labas ng mundo, na nagpapahintulot sa mga tao na magpaligsahan para sa mga lugar upang makaalis sa inabandunang lupain. Ang mga nasa o nasa ibaba ng yugto ng pagbukas ng bundok ay maaaring lumahok, ngunit ang mga nakalusot na sa yugto ng pagbukas ng lupa ay hindi kwalipikadong umalis. Nilunok ni Sander ang pagkain sa kanyang bibig at nagpaliwanag. Nagtulungan silang tatlo ng maayos, bawat isa ay nagpapalitan ng pagsasalita nang hindi naantala ang kanilang pagkain. Napagtanto ni Terence na ang pagkain ito ay napaka-epektibo sa pagpapanumbalik ng purong enerhiya, at hindi ito ordinaryong pagkain. Hindi ako makakalabas pagkatapos kong marating ang yugto ng pagwawasak ng lupa. Hindi iyon patas, mayroon bang sinumang may pagtutol?
Medyo nagulat si Terence, paano nagawang bitawan ng mga Earth Stage Masters na ito ang ganitong landas. Oo, pero ano ang dahilan? May isang taong minsang nagtangkang pumasok sa labasan pero madali silang napatay ng mga tao sa labas na may kasamang porma sayon. Ikinwento sa kanya ni Yana ang tungkol sa alamat. Nabalitaan kong matagal na raw iyon. Noong panahong iyon, ang gustong gumamit ng karahasan para makadaan ay ang pinakamakapangyarihang eksperto sa inabandonang lupain. Ang lakas niya ay lumampas pa sa yugto ng Sea Rift. Sa kasamaang palad, para pa rin siyang langgam sa harap ng hanay, walang kahit kaunting kakayahang lumaban. Mula noon, wala nang nangahas na umalis sa ganitong paraan. Sa kabilang banda, si Terence ay palihim na nagulat. Isang master na lumampas sa kaharian ng pagdurog ng dagat ay napatay ng napakadali. Dahil sa pagpigil na ito, wala nang nangahas na umatake muli. Gayunpaman, medyo interesante kung limitahan ang antas sa yugto ng pagbubukas ng bundok at sa ibaba. Bawat taon, ang 10 lumabas mula sa malupit na kompetisyon ay masasabing mga henyo sa mga henyo. May isip ng isa kung gaano sila kalakas. Ang mga nanalo sa survival of the fittest method na ito ay mas magaling pa kaysa sa mga estudyante ng mga nangungunang akademya. Nahulaan pa nga ni Terence na ang mga taong nagbabantay sa labasan ay mula sa isang makapangyarihang paksayon, marahil isa sa mga misteryosong sekta. Adrian, sa edad mo, maganda na ang lakas mo. Pero, sa tingin ko hindi magiging madali para sa iyo ang bumalik. Mabuti na lang at nasa mahiwagang yugto ka na ng pag-akyat. Kung hindi, hindi sana ganoon kadaling makuha ang karapatang sumailalim sa lightning tribulation. Umiling si Jared nang may mapait na ngiti. Nasa malaking bilog na siya ngayon ng orihinal na antas, na siyang nagpahirap sa kanya na makaakyat sa antas na profound. Tumalon ang puso ni Terence. Malinaw ang ibig sabihin ni Jared, ang inabandonang lupain ay mayroon ding mga kidlat para sa ascension, ngunit tila kontrolado ang yamang ito. Hindi madaling gamitin ang mga ito. Gayunpaman, hindi sapat ang katangahan ni Terence para ibunyag ang katotohanan na kaya niyang lumikha ng mga kapigatian na parang kidlat. Hindi malinaw ang abandonadong lupain, at tila mababait ang tatlo, ngunit bago pa lang silang magkakilala, kaya kailangan niyang mag-ingat. Adrian, sa kasalukuyan mong lakas, halos imposibleng lumaban ka para sa isang lugar na iiwan. Bakit hindi ka mag-cultivate ng maayos at mag-isip ng paraan para lumaban para sa isang lugar pagkatapos mong makapasok sa bukas na kaharian ng bundok? May 10 lugar naman bawat taon, kaya hindi mo kailangang mag-alala na wala kang pagkakataon. Tinapik ni Yana ang balikat ni Terence habang nakangiti. Salamat, Ate Yana. Hindi ako sapat ang lakas, kaya maglilinang muna ako ng ilang panahon. Hindi nakipagtalo si Terence, ngunit nagsimula siyang magplano sa kanyang puso. Kailangan niyang makuha ang mga pwesto sa lalong madaling panahon, at ayaw ni Terence na magtagal dito. Mag-aalala si Natalie kung wala itong balita tungkol sa kanya. Kapatid na Adrian, dahil bago ka lang dito at wala kang mapupuntahan, bakit hindi ka sumali sa aming grupo ng mga mersenaryo? Maaari kang magsagawa ng mga misyon para kumita ng ilang cultivation resources, at paminsan-minsan ay makakakuha ka rin ng ilang hindi inaasahang benepisyo habang naggalugad. Mas mabuti yun kaysa sa mag-cultivate ka ng mag-isa. Nagulat si Sander sa biglaang paanyaya ni Terence, ngunit hindi siya tumutol. Isa ba kayong grupo ng mga mersenaryo? Kumurap si Terence, hindi alam kung paano sasagot. Ayon sa iniisip ni Terence, dapat silang umalis sa lalong madaling panahon. Pag-aaksaya lang ng oras ang pagsali sa isang mersenaryong grupo, pero mukhang mabubuti naman ang tatlong ito, kaya hindi niya sila basta-basta matatanggihan. Medyo eksaherado kung tatawagin itong grupo ng mga mersenaryo. Isa lamang itong maliit na pangkat ng mga mersenaryo. 3 lang kami, at tinatawag kaming grupo ng mga mersenaryong Chanwo. Karaniwan kaming sumasailalim sa ilang misyon para kumita ng mga mapagkukunan ng cultivation. Kung hindi mo mamasamain, pwede kang sumali sa amin. Bukod sa pagkita ng mga mapagkukunan ng cultivation, mas magiging madali rin para sa iyo na mag-sign up para sa quota competition. Gustong-gusto talaga ni Yana na sumama sa kanila si Terence.
Tutal, hindi naman mahina ang lakas ni Terence, at dahil kasama siya sa grupo ng mga mersenaryo, kaya nilang harapin ang mga misyon na mas mataas ang antas. May kaugnayan ba ang pagsali sa isang mersenaryong grupo at ang pagpaparehistro para sa kompetisyon sa kota? Naantig ang puso ni Terence, maaari niyang baliwalain ang lahat ng iba pa, ngunit ang lugar na ito ay isang bagay na kailangan niyang pagtuunan ng pansin. Siyempre, may kaugnayan ito. Kung ito ay isang individual na nag-sign up, dadaan ito sa maraming inspection. Para naman sa mga miyembro ng mersenaryong grupo, mas kaunti ang hindi kinakailangang abala. Kung mayroon silang sapat na karanasan sa misyon, maaari pa silang makakuha ng ilang bonus points. Kaya naman maraming grupo ng mga mersenaryo sa kabundukan. Ang pinakamalaki ay may daan-daan o libu-libong katao, habang ang pinakamaliit ay may 2 o 3 katao. Kabilang kami sa mas maliliit. Tapat si Yana at hindi niya inakalang minamaliit sila ni Terence. Mukhang nahihiya si Sander. Siya ang pinuno ng grupong mersenaryo, kaya nahihiya siyang tawagin siyang ganoon ng kanyang pinsan. Dahil sa lakas ni Terence, hindi imposible para sa kanya na magsimula ng isang maliit na grupo ng mga mersenaryo ng mag-isa. Sa pag-atres, madali siyang makakasali sa isang mas malaking grupo ng mga mersenaryo. Walang dahilan para sumali siya sa grupo ng mga mersenaryo ng Chanwo. Magpinsan sina Sander at Yana, at si Jared ay kanyang mabuting kaibigan. Kaya sila ay nasa iisang koponan. Hindi kilala si Terence, at hindi siya kumpiyansa na mapapasama niya ito ng ganoon na lang. 6,645. Kaya ganoon nga, kung gayon ay aasa ako sa aking 3 kapatid na lalaki at babae na mag-aalaga sa akin sa hinaharap. Hindi naman alintana ni Terence dahil wala naman siyang masyadong gagawin. Si nakababatang kapatid na si Adrian ay tunay na prangka. Kung gayon, magkapatid na tayo mula ngayon. Tuwang-tuwa si Sander. Tumawa siya at tinapik ang balikat ni Terence. Nakita ko na mabuting tao si Kuya Ying. Huwag kang mag-alala, hindi ka matatalo kung sasali ka sa aming grupo ng mga mersenaryong mandirigma sa langit. Para na tayong isang pamilya rito. Punong-puno rin ng ngiti si Jared. Masaya rin si Yana, siya ang tipo ng taong may mas mahusay na pandama, kaya siya ang pinakamahina, ngunit siya ang unang nakapansin sa mga bakas ng paa ni Terence. Bukod doon, nararamdaman din niya na hindi masamang tao si Terence, kaya naman mainit ang pakikitungo niya rito simula pa lang. Alam din ng dalawa pa ang tungkol sa mga kakayahan ni Yana, at dahil doon, mabilis silang nagkakilala at inimbitahan pa nila si Terence na sumali sa kanilang grupo. Hindi naman sa may tiwala sila kay Terence, kundi may tiwala sila sa pandama ni Yana. Sige, tapos ka na bang makipaglaban para sa kota ngayong taon? Nakipagkwentuhan muna si Terence sa 3 bago bumalik sa pangunahing usapan. Hindi. Ang petsa ng pagpaparehistro para sa taong ito ay 3 buwan pagkatapos. Ito ay 1 buwan. Pagkatapos niyan, ang kompetisyon. Casual na sagot ni Jared, ngunit hindi niya ito masyadong pinag-isipan. Adrian, huwag mong sabihing iniisip mong sumali ngayong taon. Kahit malakas ka, medyo mahirap pa rin para sa iyo na sumali sa kompetisyon. Matalas ang iniisip ni Yana, at tila naunawaan niya ang mga intensyon ni Terence, ngunit medyo gulat pa rin siya. Hindi naman sa hindi maaaring mag-sign up ang mga cultivator sa mga unang yugto ng Mystic Ascension Realm, pero kung lalahok sila sa kompetisyon ng may ganitong lakas, isa lang talaga ang pagpapasawalang sala nila. Sa huli, sino sa mga makakapag-ahon sa isa sa 10 pwesto ang hindi eksperto sa itaas ng yugto ng pagbukas ng bundok? Sa katunayan, ang mga ordinaryong tagapagtanam sa yugto ng pagbukas ng bundok ay mga tauntungan lamang para sa huling 10 pwesto. Pagkatapos ng unang yugto ng mahiwagang kaharian ng pag-akyat, hindi pa nga sila sapat para punan ang mga puwang sa pagitan ng mga ngipin. Nagtatanong lang ako. Gusto kong maintindihan ang detalyadong mga patakaran sa pagpaparehistro, ang mga pamamaraan ng kompetisyon, at iba pa. Mas mainam na maging handa. Nakangiting sabi ni Terence. Medyo nalilito pa rin si Yana, pero ipinaliwanag niya ito ng detalyado kay Terence. Nakinig ng mabuti si Terence at paminsan-minsan ay tumatango habang nagkukwento sa kanyang puso.
Kung tama ang kanyang hula, ang dalawang mukha na lowly at ang dalawa pa ay dapat nandito pa rin, at dapat silang magkita muli sa kompetisyon ng kota ngayong taon. Walang magawa si Terence, nagbago na naman ang hitsura niya, pero masyadong sensitibo ang babaeng may dalawang mukha. Baka makilala pa siya nito. Dahil sa karanasan ni Linford, maaaring hindi makapagtago ang Thunder Eagle mula sa mga mata ng maliit na lowly. Magiging problema ito pagdating ng panahon. Adrian, anong problema? Hindi napigilan ni Yana na magtanong matapos makita ang walang gawang mukha ni Terence. Wala naman. Nag-aalala lang ako. Hindi ko alam kung kailan ako makakasali sa paligsahan, at hindi ko rin alam kung kailan ako makakabalik. Bamantong hininga si Terence habang nag-aalangan. Ano ang saysay ng pag-iisip ng ganito ngayon? Malayo pa ang araw ng kompetisyon. Bagamat napakahusay ng iyong talento, at nasa maagang yugto ka na ng mahiwagang kaharian ng pag-akyat sa langit sa murang edad, hindi ganoon kadali ang lumipat mula sa maagang yugto ng mahiwagang kaharian ng pag-akyat sa langit patungo sa kaharian ng pagbubukas ng bundok. Gamit ang iyong talento, magiging maganda kung maaabot mo ang harang ng yugto ng pagbubukas ng bundok sa loob ng 7 o 8 taon. Tinapik niya na ang balikat ni Terence. Adrian, huwag mo munang isipin ang laban para sa mga pwesto sa ngayon. Ituon mo na lang ang iyong pansin sa iyong cultivation. Alam kong gusto mo nang bumalik ngayon, pero kung wala kang lakas, wala kang pagkakataong bumalik. Hinikayat din siya ni Sander ng may mabigat na loob. Gusto ng lahat na bumalik sa lalong madaling panahon matapos silang mateleport mula sa isang pamilyar na lugar patungo sa isang kakaibang abandonadong lugar. Naunawaan ng lahat ang iniisip ni Terence. Pero isa ang pag-unawa, sa kabila ng lakas ni Terence, hindi pa rin siya kayang maging kapantay ng kompetisyon. Tumanggaw si Terence, sinasabing magsasanay siyang mabuti at mag-iisip ng paraan para makabalik kapag lumakas na siya. May 3 buwan pa bago ang pagpaparehistro, at nagpa siya si Terence na sumama muna sa mga misyon kasama ang grupo ng mga mersenaryo, baka makakita siya ng hindi inaasahang swerte. Matapos magdesisyon, medyo kumalma si Terence. Tutulungan niya ang mga mersenaryong Tianwu sa kanilang mga misyon sa susunod na 3 buwan bilang pasasalamat sa kanilang tulong. Sige, nakapagpahinga na tayo ng sapat. Ituloy na natin ang misyon. Pumalakpak si Sander at tumayo para salubungin sila. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay ang batiin si Terence. Hindi na kinailangan pang magsalita ang dalawa pa. Matagal na silang hindi nag-uunawaan. Kuya Wu, ano ang misyon natin sa pagkakataong ito? Tumayo si Terence at masiglang nagtanong. Isa siyang mersenaryo at mamamatay tao dati sa Commonwealth, at nagawa na rin niya ito minsan sa Southern Island, hindi naman siya baguhan, pero hindi mapaghahambing ang mga misyon dito at ang Commonwealth. Sa pagkakataong ito, pupunta tayo sa kuweba ng Windcrack para maghanap ng kutsilyo. Nawala doon ang kamag-anak ng taong nag-issue ng misyon. Dahil mayroong isang pangkalahatang lugar, hanggat naroon pa ang kutsilyo, hindi ito isang mahirap na misyon. Kung hindi dahil sa likas na panganib ng kuweba ng Windcrack, mas mababa pa sana ang kahirapan. Ngumiti si Sander at ipinaliwanag ang misyon. Adrian, ang kahirapan ng mga misyon ng mersenaryo ay nahahati sa 9 na antas. Ang level 1 ang pinakamababa at ang level 9 ang pinakamataas. Napakaliit ng ating grupo ng mersenaryong Tianwu, kaya kadalasan ay hindi tayo tumatanggap ng anumang misyon na lalampas sa level 5. Maganda na ang misyong level 4 na ito. Maingat ding ipinaliwanag niya na ang pagmamarka. Medyo nahiya si Sander. Talagang tapat ang pinsan niya. Kung gusto mong magpaliwanag ka. Bakit mo lagi dinadala ang sarili mong grupo ng mga mersenaryo para pag-usapan ang mga bagay-bagay? Ang pinakamataas na kahirapan ng mga misyong tinanggap nila ay hindi mas mataas sa level 5. Dapat ba itong ipagmalaki? Paano kung si Adrian ay naaawa sa grupo ng mga mersenaryong Tianwu? Hindi ba't tinatakot niya lang sila ng walang dahilan? O sige, Adrian, may misyon kami ngayon, kaya hindi ka namin maaaring payagang sumali sa aming grupo ng mga mersenaryo. Pagkatapos ng misyong ito, irerehistro namin ang pangalan mo. Huwag kang mag-alala, kahit hindi mo pa nerehistro ang pangalan mo, kapatid ka na namin.
Tiyak na hindi ka magkukulang sa gantimpala para sa misyon. Medyo nailang si Sander at mabilis na binago ang usapan. Hindi mahalaga, maliliit na bagay lang naman yan. Sabi ni Terence sabay kaway ng kamay. Wala naman talaga siyang pakialam doon, hindi man lang kasing taas ng kaya niyang ibigay ang gantimpala sa misyon. Ding is ding, mau is mau. Dapat linawin ang kailangang sabihin. Tuwang-tuwa si Sander sa ipinakita ni Terence at nauna nang umalis. Lumakad si Jared sa tabi ni Sander, habang nasa likuran sina Yana at Terence. Adrian, mabuting tao ang pinsan ko. Huwag kang mag-alala, hindi ka niya aapihin. Maliit man ang grupo nating mga mersenaryong Chanwo, magkakapatid tayong lahat. Wala tayong mga pukana at plano ng malalaking grupong mersenaryong iyon, kaya walang masama sa pagsunod sa atin. Maaaring naramdaman ni Yana na nawala ng tiwala si Terence sa kanyang mga sinabi, kaya agad siyang kumilos upang ayusin ang sitwasyon. 6,646. Alam kong mabubuting tao sina Kuya Wo, Kuya Jai at Ate Yana. Masaya akong makasama kayo. Sabi ni Terence nang may bahagyang ngiti, totoo ang kanyang mga sinabi. Pambihira ang pandaman ni Yana, at alam niyang hindi nagsisinungaling si Terence. Ngumiti siya sa kasiyahan. Hindi sila kasing bilis ni Terence noong mag-isa siyang naglalakad, pero hindi rin sila mabagal. Pagkalipas ng 1 oras, nakarating sila sa 100 milya at nakarating sa isang hubad na bato. Iyan ang kuweba ng Windcrack. Sinasabing magkakaroon ng malakas na bagyo sa loob. Mag-ingat kayong lahat. Itinuro ni Sander ang kuweba sa ilalim ng bato at lumingon upang ipaalala sa iba. Siyempre, pangunahing nakatutok ito kay Terence, alam na niya ang tungkol kina Jared at Yana noon pa. Sumagot si Terence, ngunit hindi niya masyadong inisip iyon. Pwede silang 3 makapasok sa kuweba, kaya bakit hindi niya magawa? Malamang ay hindi siya kayang sakta ng hangin sa loob. Pumasok silang 4 at agad na nakaramdam ng malakas na hangin. Kumaway ang mga damit ng lahat, ngunit walang sino man ang gagamit ng kanilang tunay na enerhiya para labanan ito sa oras na ito. Tutal, kakapasok lang nila. Kung sasayangin nila ang kanilang tunay na enerhiya ng ganito, hindi sila makakausad. Magandang lumiko pa kaliwa. Lalakas ng ilang beses ang hangin. Mag-ingat kayong lahat. Lumingon ang pinuno, si Sander, at sinigawan ang mga taong nasa likuran niya. Masyadong malakas ang hangin, at kinailangang paikliin ang kanyang boses gamit ang totoong chi, kung hindi ay madali itong matangay. Sa unang tingin, ang lakas ni Terence ay pangalawa lamang sa lakas ni Sander, kaya siya ang inayos para hawakan ang pila sa likuran at protektahan ang koponan. Dahil lahat ay sumusunod sa likuran ni Sander, ang pinaka-naiinde ng pressure ay si Sander, at si Terence ang pinaka-relax. Di nagtagal, nakarating ang grupo sa 100. 3 sila, at pinili ni Sander ang nasa kaliwa. Sinasabi sa kanya ng matalas na pandaman ni Terence na lumalakas ang hangin sa bawat interseksyon, at hindi ito nanggagaling sa iisang direksyon, kaya mayroong pugad ng hangin na hugis vortex sa interseksyon. Nang dumaan sa pugad ng hangin na ito, kinailangan ni Sander at ng 2 pa nilang kasama na gamitin ang kanilang tunay na chi upang protektahan ang kanilang mga sarili at pagkatapos ay dahan-daang dumaan sa daanan. Kung hindi, direkta silang matatengay ng hangin. Kakaiba ang kuweba ng Windcrack, pero saan nga ba nanggagaling ang hangin? Naglakad si Terence sa likuran ng grupo nang walang magawa, kaya sinimulan niyang pag-aralan ang istruktura ng kuweba ng Windcrack. Sa kasamaang palad, ang kakayahan sa pagtuklas ng kanyang spirit sense ay lubhanghang inarito. Malabo ang spirit sense ni Terence, at mahirap makahanap ng anumang kapaki-pakinabang. Hindi naman sa limitado ang spirit sense ni Terence, pero napakalawak pa rin ang sakop nito kaya kayang-kaya nitong masakop ang buong kuweba ng Windcrack. Pero ang problema ay wala siyang makita kahit wala na ang kanyang espiritu. Parang maayos naman ang kanyang mga mata, pero may suot siyang salamin na hindi kasya. Hindi naman sa hindi siya makakita, pero hindi niya talaga masabi kung ano ang nakikita niya. Imposibleng mahanap ang pinagmumula ng hangin sa estadong ito. Pagpasok sa tunnel sa kaliwa, mas malakas ang hangin ng ilang beses. Halatang nabawasan ang bilis ni Sander. Binalutan din nilang 3 ang kanilang mga katawan ng Zinchi, kung hindi, madaling mapunit ang kanilang mga damit.
Si Terence ang huli, pero wala siyang ipinakitang pagkakaiba. Ginawa lang niya ang ginawa ng mga nauna sa kanya, hindi na sulit banggitin pa sa kanya ang ganitong dami ng chi. Mas mabilis pa ang sarili niyang bilis ng paggaling kaysa sa pagkonsumo niya ng chi. Parang may kung ano sa hangin. Malabo ang pandaman ni Terence sa kanyang espiritu, ngunit ramdam pa rin niya na may kakaibang gumagalaw sa hangin. Hinanap niya gamit ang kanyang mga mata, ngunit wala siyang makita. Hindi sigurado si Terence kung mayroon talagang kakaiba roon, o kung isa lamang itong normal na pangyayari sa kuweba ng Windcrack. Ate Yana, may nararamdaman ka bang masama? Alam ni Terence na pambihira ang pandaman ni Yana, kaya lumapit siya at nagtanong ng malakas. Parang medyo kakaiba. Bahagyang nagulat si Yana, ngunit agad niya itong naramdaman ng buong puso at tumango ng mabigat. Nang marinig ni Sander at Jared ang boses ni Yana, agad silang naging alerto at bumagal. Lumingon si Yana at hinaila ang braso ni Terence, saka humakbang patalikod. Wala siyang pakialam kung biglang tataas ang presyon ng hangin. Si Jared naman ay lumipat sa kabilang panig, kasunod si Sander. Bumuo silang tatlo ng bilog na magkadikit ang kanilang mga likod, na nag-iwan ng bakanteng espasyo sa pagitan ni Yana at Terence. Hindi nag-aksaya ng oras si Terence at mabilis na pinunan ang puwang, bumuo ng isang depensibong bilog na nakatalikod sa tatlo. Ang ganitong uri ng pumasayon sa labanan ay kayang ipagtanggol ang sarili laban sa panganib mula sa lahat ng direksyon, ngunit ang kahinaan nito ay ang pagiging mahirap gumalaw, at ang hangin na kailangan nitong tiisin ay dumami. Nagtulungan sina Sander at ang dalawa pa upang bumuo ng isang pandepensang patong sa paligid ng kanilang mga katawan gamit ang kanilang Zinchi, pansamantalang inihihiwalay sila mula sa hangin. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ay kumonsumo ng malaking bahagi ng kanilang Zinchi, kaya magagamit lamang ito sa mga emergency, hindi sa mahabang panahon. Yana, may nakita ka bang problema? Hindi lumingon si Sander matapos harangan ang hangin. Nakatitig siya sa unahan at nagtanong sa malalim na boses. Ngayon lang, tinanong ako ni Adrian kung may mali. Naramdaman ko, at talagang hindi tama. Parang may nag-iispiya sa atin at aatakihin tayo anumang oras, pero wala akong makitang senyales ng kahit sino. Mabilis na nagsalita si Yana. Imposibleng mapanatili ng kanilang tunay na enerhiya ang depensibong harang sa lahat ng oras, kaya limitado lamang ang oras na mayroon sila para mag-usap. Adrian, ano ang natagpuan mo? Wala nang pakialam si Sander kung gaano kagaling si Terence kaysa kay Yana, gusto lang niyang malaman kung nagsasabi ng totoo si Yana. Hindi rin ako masyadong sigurado. Pakiramdam ko lang ay may kung ano sa hangin na nagiging sanhi ng pagbabago ng direksyon nito. Minsan, parang umaagos ito sa kabaligtaran na direksyon. Walang itinago si Terence. Nasa mga unang yugto pa lamang siya ng mastiko na kaharian ng pag-akyat, kaya normal lang para sa kanya na malaman ito. May kung ano sa hangin. Maaari kayang halimaw ito. Kumunat ang noo ni Sander. Narinig lang niya ang tungkol sa mga halimaw sa hangin pero hindi pa siya nakakita ni isa. Posible. Ito ang kuweba ng Windcrack, kaya hindi nakakaiba na lumitaw dito ang mga halimaw ng hangin. Hindi lang magandang senyales ang makasalubong na mga halimaw ng hangin sa labasan. Dapat ba tayong magpatuloy o umatras muna? Medyo nag-alala si Richard Gawang, pero hindi siya gumalaw. Naunawaan din niya na sa kasalukuyang sitwasyon, kung sino man ang umalis sa team ang unang magdurusa. Ano ang mga halimaw na galing sa hangin? Nalito si Terence at mabilis na nagtanong. Napakaraming bagay na hindi pa niya naririnig sa dagat ng mahiwagang klase. Ang mga halimaw na parang hangin ay hindi mga bagay, kundi isang uri ng ignorante na nilalang na natatangi sa kuweba ng Windcrack. Sila ay ipinanganak mula sa hangin at ginagamit ang diwa ng espiritual na enerhiya ng hangin bilang kanilang mga katawan. Gumagalaw sila sa pamamagitan ng likas na ugali at mahilig gumala sa hangin ng kuweba ng Windcrack. Kapag nakatagpo sila ng mga tagalabas, aatake sila. Mabilis na paliwanag ni Yana. 6,647. Kahit alam ito ni Yana, ngayon lang siya nakakita ng Wind Beast, kaya hindi niya maitago ang kanyang kaba nang magsalita siya. Ayon sa mga alamat, ang lakas ng mga halimaw sa hangin ay nag-iiba-iba.
Sa pangkalahatan, sila ay nasa yugto ng gininto ang katawan at sa orihinal na yugto ng sanggol. Ang mga malalakas ay maaaring umabot sa yugto ng profound. Ang pinakamalakas ay maaaring may lakas ng yugto ng nahati na bundok. Gayunpaman, sila ang mga hari ng mga halimaw sa hangin at hindi madaling lilito sa mga panlabas na rehiyon. Nagpakilala rin si Sander, hindi para magpaliwanag kay Terence, kundi para aliwin sila. Sa ngayon, nasa labas pa rin sila ng lugar na iyon. Kahit na makasalubong nila ang mga wind beast, malamang ay nasa golden core pa rin sila o nasa orihinal na infant stage. Ito ang gustong sabihin ni Sander. Walang naramdaman si Terence, pero malinaw na nakahinga ng maluwag sina Jared at Yana. Kung golden core at nascent soul wind beasts lang ang mga iyon, wala nang dapat ipag-alala. Hindi na kailangang gumawa ng kahit ano sina Sander at Terence. Sapat na silang dalawa. Magpatuloy tayo sa pagsulong. Ang mga halimaw na hangin dito ay hindi gaanong banta. Kung titigil tayo rito at pananatilihin ang ating kasalukuyang estado, masasayang lamang ang ating enerhiya. Iminungkahi ni Yana. Mabuti iyan. Magpatuloy tayo. Kung aatake ang mga halimaw sa hangin, aatake ang lahat ng buong lakas. Kailangan nating patayin ang mga halimaw sa hangin. Napakabihirang magkaroon ng ganitong pagkakataon. Maaari rin tayong kumita ng malaking komisyon sa pamamagitan ng pagkuha ng mga kristal ng espiritu ng hangin. Tumanggaw si Sander, sadyang nagpakita ng relaxed na posture para hindi masyadong kabahan ang tatlong tao sa likuran niya. Hindi alam ni Terence kung ano ang wind spirit crystal, pero nahulaan niya na ito ay katulad ng panloob na kaibuturan ng isang spirit beast. Ang mga wind beast ay nabubuo mula sa asensya ng wind spiritual energy, kaya napakahirap silang patayin. Madalas silang nadudurog at pagkatapos ay nabubuo muli. Tanging isang napakalakas na biglaang kapangyarihan lamang ang makakasira sa isang wind beast, at ang wind spirit crystal ang siyang sentro ng wind beast. Pinagsasama nito ang lahat ng wind spiritual energy, at para sa mga cultivator na nagsasagawa ng wind attribute martial arts, ito ay isang pambihirang kayamanan na maaaring ibenta sa mataas na halaga. Paliwanag niya na habang tinatanggal ang kanyang tunay na kalasag sa enerhiya. Nasa unang posisyon pa rin si Sander, kasama si Jared sa likuran niya, kasunod sina Yana at Terence. Bumalik na sa orihinal nitong anyo ang kanilang pormasayon, ngunit ang pagbabantay ng lahat ay tumaas ng malaki. Sumunod si Terence, iniisip ang mga halimaw na parang hangin. Hindi niya alam kung marami sila rito, pero kung wala, magandang practice lang sana. Magiging abala kung napakarami. Hinanap ni Terence ang mga halimaw na parang hangin habang naglalakad. Hindi niya mahanap ang eksaktong lokasyon ng mga ito, ngunit ramdam pa rin niya ang kakaibang galaw ng hangin. Di nagtagal, napansin ni Terence ang isang bakas na mabilis na papalapit sa kanilang grupo. Mag-ingat! Papalapit na ang mga halimaw na parang hangin. Walang oras si Terence para ipaalala sa kanya, ngunit si Yana ay isang hakbang na lamang ang nauuna. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang pandaman ni Terence sa espiritu ay magiging mas malakas kaysa kay Yana, ngunit sa ganitong kapaligiran, ang mga pandaman ni Yana ay hindi naman mas mababa kaysa kay Terence. Maaaring mas tumpak pa nga siya. Pumangalawa sina Sander at Jared matapos matanggap ang abiso, habang si Yana ay hinugot ang kanyang maikling espada at sinaksak, itinutok ang tila direksyon sa kamalayan ni Terence. Halos hindi nakikita ang mga halimaw na galing sa hangin at may likas na kakayahang maging hindi nakikita sa hangin, kaya napakadaling maglunsad ng palihim na pag-atake. Hindi niya inaasahan na matatakpan siya ni Yana sa pagkakataong ito. Dahil hindi siya nakaiwas sa oras, bumangga siya sa maikling espada nito. Mabuti na lang at malayang nakakapagtipon at nakakalat ang katawan ng wind beast. Hanggat hindi nasira ang core wind spirit crystal, hindi ito madaling masaktan. Hindi mahalaga kung medyo nasira ito, dahil mabilis itong makakagawa ng bagong wind spiritual force para maayos ito. Bilang pangalawa sa pinakamalakas sa grupo, hindi maaaring tumayo na lang si Terence at walang gawin. Maaari muna nilang mawala ang kanilang chemistry sa ngayon, ngunit kailangan pa rin nilang ipakita ang kanilang lakas. Sandali lamang tumigil ang halimaw ng hangin matapos ang pag-atake ni Yana, ngunit nagpatuloy ito sa pagsalakay kay Terence.
Humakbang si Terence sa gilid at iwinagayway ang kanyang nagliliyab na palad na may temang 8 trigram. Hindi na kailangang gamitin ang nagyayelong apoy sa ganitong lugar. Isa lamang itong normal na nagngangalit na apoy na bagwa palm, at pinigilan ni Terence ang kapangyarihan nito, kaya't kasing lakas lamang ito ng isang misteryosong Ascension Cultivator sa primary stage. Gayunpaman, ang apoy ng mabangis na apoy na bagwa palm ay napakalakas pa rin. Kung tutuusin, ang lakas sa pakikipaglaban ni Terence ay hindi mahina noong siya ay nasa maagang yugto ng Profound. Umihip ang hangin sa kuweba ng Windcrack, at isang pulang apoy ang sumabog. Sa tulong ng hangin, ito ay lalong naging mabangis, nagliliyab patungo sa maikling espada ni Yana. Ang halimaw sa hangin, na dating hindi nakikita at walang hugis, ay nagpakita ng bakas ng anyo nito sa ilalim ng mabangis na apoy na palad ng 8 trigrams. Ang hugis na parang paniki ay 40 hanggang 50% lamang ang pagkakatulad, ngunit wala nang mas tamang salita si Terence para ilarawan ito. Matapos tumama ang mabangis na apoy na tinamaan ng palad ng 8 trigram sa halimaw, isang iglap lamang ang lumipas bago sumabog ng malakas ang maliit na bagay at tuluyang naglaho. Isang kristal na kulay yelo na kasing laki ng kuko ang bumungad, lumulutang pababa sa hangin. Inihagis ni Yana ang dulo ng kanyang maikling espada at inihagis ang maliit na kristal patungo sa kanya. Inabot niya ito at hinawakan, baka sa kanyang mukha ang tuwa. Lumingon din sina Sander at Jared kay Terence, ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga. Ang pagpapasabog ng isang wind beast sa isang galaw lamang ay hindi isang bagay na kayang gawin ng kahit sino. Kung medyo kulang ang lakas nito, ang wind beast ay tuluyang makakabawi sa hangin. Adrian, ito na ang samsam mo. Kunin mo na. Tiningnan niya na ang wind crystal na hawak niya at iniabot ito kay Terence. Sa simula, ang mga samsam sa digmaan na nakuha ng grupong mersenaryo ay dapat sana'y tinipon at ipinamahagi ayon sa kanilang kontribusyon. Pero sa pagkakataong ito, parang napatay ni Terence ng mag-isa ang wind beast, kaya hindi nag-atubili sina Sander at Jared na ibigay sa kanya ang wind spirit crystal. Hindi tumayo si Terence at tumango ng nakangiti. Hindi naman niya talaga kailangan ang wind spirit crystal, pero magiging kakaiba kung hindi niya ito gugustuhin. Tumalikod si Sander at nagpatuloy sa pangunguna sa koponan. Gayunpaman, medyo naging seryoso ang kanyang mukha. Bagamat madali at masayang napatay ni Terence ang isang wind beast, napakatalas niya at napansin niyang hindi mahina ang wind beast. Kasing lakas lang ito ng isang mid-stage nascent soul practitioner. Kakapasok lang nila sa kuweba ng Windcrack, na halos hindi maituturing na panlabas na paligid, at nakatagpo na nila ang isang halimaw na nasa kalagitnaan ng nascent soul stage. Nagkataon lang ba ito? Makakatagpo pa kaya sila ng mas malalakas na halimaw na nasa susunod? Medyo nag-alala si Sander, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Hindi naman masyadong malalim ang lugar ng misyon. Hindi makatuwiran na sumuko ng ganoon na lang. Tiniis niya ang hangin at naglakad pa ng ilang sandali, at napansin ng espiritual na pandama ni Terence ang mga bakas ng ilan pang mga halimaw sa hangin. Marahil ay dahil napakadaling napatay ang halimaw na parang hangin, ngunit hindi agad umatake ang iilang ito. Sa halip, sinundan nila silang apat mula sa malayo. Hindi ba't sinabi nilang ang mga halimaw sa hangin ay mga ignorante at hindi dapat magkaroon ng anumang katalinuhan? Bakit mukhang matatalino ang iilang ito? Naaapektuhan ba ito ng likas na ugali? Bulong ni Terence sa sarili. Sa kasamaang palad, masyadong malabo ang kanyang pandama sa espiritu at hindi niya malinaw na makita ang sitwasyon, ni hindi niya matukoy ang antas ng mga halimaw na ito. 6,648. Kung hindi sapat ang lakas ni Terence para protektahan silang tatlo, baka iminungkahi niya na umalis sina Sander at ang iba pa. Lumiko ka pa kanan sa unahan. May isang kuweba na nakasilong mula sa hangin, 10 hakbang ang layo. Pumasok tayo at kumpunihin ito. Lumingon si Sander at sinigawan silang tatlo. Kahit sandali pa lang silang nakaalis, wala nang gaanong espasyo para makapagpahinga sila. Walang anumang pagtutol ang ilan sa kanila, at hindi nagtagal ay nakarating sila sa kuweba na nakasilong mula sa hangin. Bagamat hindi kalakihan ang espasyo rito, at kayang tumanggap lamang ng 11 tao, wala talagang hangin.
Napakalakas ng hangin sa labas, ngunit wala ni isa man sa mga ito ang nakapasok sa kuweba. Tunay ngang mahiwaga ito. Lahat kayo, maupo kayo at ayusin ang inyong mga kondisyon. Malayo pa rin tayo sa lugar ng target, kaya kailangan nating panatilihin ang ating pinakamataas na kondisyon sa lahat ng oras. Pinaupo ni Sander ang tatlo at kumuha ng mapa para mag-aral. Ginamit ni Terence ang kanyang pandama sa espiritu at nakita ang lahat ng nasa mapa sa kanyang isipan. Dapat ang mapang ito ang panloob na mapa ng topograpiko ng kuweba ng Windcrack, ngunit hindi ito kumpleto. Mayroong malaking lugar na puno ng itim at blanco, na dapat ay isang lugar na hindi pa nagagalugad. Hindi niya alam kung saan nakuha ni Sander ang mapa. Mukhang hindi ito maaasahan, ngunit mas detalyado ang mga daanan sa labas. Hindi nakapagtataka na alam ni Sander kung saan babaling at kung saan magtatago. Nandito na tayo ngayon, at nandito na ang lugar na kailangan nating tuklasin. Kung pag-uusapan ang distansya, wala pang 1% ang narating natin. Maghanda kayong lahat. Ang misyong ito ay maaaring hindi kasing simple ng inaakala natin. Iniladlad ni Sander ang mapa at hinayaan silang magtipon-tipon para tingnan ang mga bagay-bagay. Naunawaan ni Terence na malamang napansin din ni Sander ang mga halimaw na parang hangin sa kanilang paligid. Marahil ay hindi niya gaanong alam ang alam ni Terence, ngunit sapat na iyon para makuha ang kanyang atensyon. Hahaha, sa pagdagdag ni Adrian, mas malakas na ang ating lakas kaysa dati. Ano pa ang dapat ipag-alala? Tumawa ng malakas si Yana. Kahanga-hanga ang kanyang espiritual na pandama, kaya malamang naramdaman niya ang pag-iral ng halimaw na hangin. Nagkukunwari pa rin ba siyang walang nangyari para pakalmayan ang hukbo? Casual na tiningnan ni Terence si Jared. Siguro siya lang sa kanilang tatlo ang hindi nakapansin sa halimaw na nagmumula sa hangin. Posible rin na napansin niya ito pero hindi niya sinabi ng malakas. Lahat ay may pahiwatig ng pagkakaunawaan, ngunit lahat sila ay handa sa pag-iisip. Tila medyo interesante ito. Sa tingin ko hindi naman masyadong malayo. Gamit ang gabay ng mapa, dapat ay madali para sa atin na makarating sa target na lugar. Tiningnan ni Terence ang bilog na bahagi sa mapa, ito ang destinasyon ng kanilang misyon. Hanggat walang aksidente sa daan, dapat ay medyo maayos ang lahat. Tumanggaw si Sander ng may ngiti, ngunit hindi siya sigurado. Wala ba sanang aksidenteng magaganap? Ang mga halimaw sa hangin ang pinaka hindi inaasahang bagay sa kuweba ng Windcrack. Ngayong nararamdaman na niya ang presensya ng mga halimaw sa hangin, hindi magiging maayos ang daan sa hinaharap. Matapos magpalitan ng ilang salita, itinabi ni Sander ang mapa at sinimulang mabawi ang kanyang tunay na chi. Sa katunayan, hindi nila gaanong nagamit ang kanilang tunay na chi, kaya mabilis silang nakabawi sa kanilang tugatog na estado. Tara na! Magpapatuloy tayo sa pagsulong at susubukan nating makarating sa target na lokasyon sa lalong madaling panahon. Naghintay si Sander na makabawi ang iba, pagkatapos ay tumayo at sinabihan silang umalis. Nasa parehong pormasayon pa rin sila, kasama si Terence sa likuran. Ngunit sa pagkakataong ito, nakatuklas ang kanyang spirit sense ng ilan pang mga bakas ng yabag. Kung hindi siya nagkakamali, mayroong hindi bababa sa 10 wind beast sa paligid ng team. Gusto mo bang tipunin ang mga kasama mo para kubkuban tayo? Paano magkakaroon ng kakayahang mag-isip ang isang ignorante at walang talino sa ganoong grupo? Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata, naghihinala. May namumuno ba sa mga halimaw sa hangin? Leader, nakakaramdam ako ng panganib. May mali sa paligid. Nakakailang hakbang pa lang siya nang tawagin ni Yana si Sander. Sa misyon, palaging tinatawag ni Yana ang kanyang pinsan bilang leader. Hindi na hinintay ni Jared na lumingon si Sander at tumayo na para magdepensa. Anong nangyayari? Hindi nang ahas na magpaliban si Sander at agad na huminto. Nang sabihin ni Yana na nakakaramdam siya ng panganib, hindi iyon maliit na bagay. Dahil nabanggit niya ang panganib, tiyak na totoong panganib iyon. Hindi ko alam. Malamang mga halimaw sa hangin. Marahil marami sila, o napakalakas nila. Sa anumang kaso, nakakaramdam ako ng takot. Medyo hindi natural ang ekspresyon ni Yana. Ang kanyang espiritual na pandama ay palaging tumpak, at kung nakakaramdam siya ng panganib, tiyak na ito ay isang bagay na nagbabanta sa buhay. Umatras tayo sa kuweba para maiwasan ang hangin.
Marami pa tayong oras. Huwag kang sumugal. Mabilis na nagdesisyon si Sander, alerto ng alerto habang sinenyasan si Terence na lumingon. Hindi nagsalita si Terence at lumingon. Ilang hakbang na lang at nakabalik na silang apat sa kuweba. Yana, ilarawan mo ng detalyado ang naramdaman mo. Kung talagang mapanganib ito, mas gugustuhin pa nating itigil ang misyong ito. Seryoso ang mukha ni Sander. Kung susuko sila sa misyong level 4 na ito, malaking kawalan ang mararanasan ng grupong mersenaryo ng Chanwo. Una sa lahat, masisira ang reputasyon ng grupong mersenaryo. Pangalawa, masasayang ang mga paghahanda para sa misyong ito. Mawawala ang lahat ng oras at lakas na ginugol nila dito. Gayunpaman, wala ito kumpara sa kaligtasan ng grupong mersenaryo. Hanggat nabubuhay pa siya, magkakaroon siya ng pagkakataong magsimulang muli. Kaya, agad na nagdesisyon si Sander. Kung hindi na magagawa ang mga bagay-bagay, mas gugustuhin pa niyang umatras. Hindi ko maipaliwanag ng malinaw. Pakiramdam ko ay napakadelikado nito, na parang lalamunan ako ng isang nakamamatay na panganib anumang oras. Marahil ay dumarami ang bilang ng mga halimaw sa hangin. Bagamat hindi masyadong malinaw, sa palagay ko. Bahagyang namutla ang mukha ni Yana, at maingat niyang pinili ang kanyang mga salita habang iniisip ito. Maraming kawalan ng katiyakan sa mga salita ni Yana, ngunit ang kanyang espiritual na pandama ay namumukod tangi. Kahit na hindi siya sigurado, hindi ito basta-basta ipagwawalang bahala ni Sander at ng iba pa. Kung ganoon, medyo seryoso ang sitwasyon. Pagpasok pa lang namin, may nakasalubong kaming isang wind beast na katumbas ng isang middle nascent soul stage cultivator. Ang laki ng panganib ng misyong ito ay kayang-kaya. Balikan natin, malinaw na hindi tumpak ang rating ng level 4 mission. Kailangan nating bumalik at bigyang kahulugan muli ang kahirapan ng misyong ito. Gumawa ng mabilis na desisyon si Sander. Kuya Wu, huwag kang mag-alala. Ako muna ang mag-scout para malaman ang sitwasyon. Itinaas ni Terence ang kanyang kamay upang pigilan ang desisyon ni Sander. Ayaw niyang sayangin ang pagkakataong ito. Pagkalipas ng 3 buwan, kakailanganin nilang mag-sign up para sa slot contest, at hindi gaanong maraming pagkakataon para makumplito nila ang mga misyon para sa grupong mersenaryo ng Chanwo. Adrian, masyadong mapanganib ito. Huwag kang padalos-dalos. Hindi mahalaga kung hindi mo matatapos ang misyon. Ang kaligtasan ng lahat ang pinakamahalaga. Agad na sinubukan ni Yana na pigilan siya. Hindi niya alam ang tunay na lakas ni Terence, ngunit ang isang maagang yugto lamang ng Profound Realm ay hindi sapat upang harapin ang panganib na nararamdaman niya. Ayos lang. Walang magiging panganib. Mayroon akong clone technique. Sabi ni Terence pagkatapos mag-isip. Ang 1,000 pagbabago ng kahoy, kagubatan, at kagubatan ay hindi isang espesyal na kasanayan sa pakikipaglaban, ngunit pagkatapos ng patuloy na pag-unlad ni Terence, ito ay naging lubos na malakas. 6,649. Gamit ang tunay na lakas ni Terence, kahit na isa lamang itong clone, sapat na ito para gawin siyang walang talo sa entablado ng Profound. Natatakot siyang takutin silang tatlo, kaya gumawa na lang siya ng clone pagkatapos niyang magsalita. Natulala sina Sander at ang dalawa pa nang makita nila ang magkaparehong si Terence. Teknik na doppelganger, isa itong maalamat na divine technique. Hindi niya inaasahan na ang bagong binata na ito ay may ganitong kakayahan. Ang clone ni Terence ay kamukha ni Adrian, ngunit kinailangan niyang pigilan ang kanyang lakas sa maagang yugto ng mahiwagang Ascension Realm. Base sa hitsura at aura, eksaktong kapareho ito ng pangunahing katawan. Kaya inakala talaga ni Sander at ng dalawa pa na mahusay si Terence sa maalamat na teknik ng pag-clone, ngunit sa katotohanan, isa lamang itong kopya mula sa teknik ng ilusyonaryong libong kagubatan. Ito ay nasa ibang antas kumpara sa totoong bagay. Sa isang tunay na pamamaraan ng pag-clone, ang clone ay magiging eksaktong kapareho ng pangunahing katawan. Kapag inatake, hindi ito mamamatay. Para itong pagkakaroon ng isang pares ng kambal. Maging ang kanilang mga iniisip ay nagsasarili. Gayunpaman, ang libu-libong ilusyonaryong pagbabago sa kagubatan ay malayo pa sa pag-abot sa antas na ito. Napakalakas, isa talaga itong clone technique. Adrian, sino ka?
Sa kakayahan mo, dapat isa kang nangungunang estudyante sa isa sa mga nangungunang paaralan, di ba? Bulong ni Yana sa sarili habang nakatingin kay Terence. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang nakahanap ng kayamanan ang kanyang grupo ng mga mersenaryo. Hindi, ang lakas ko ay napaka-ordinaryo. Ang doppelganger technique na ito ay mayroon lamang anyo, at ito ay madudurog kapag inatake. Ngumiti si Terence at mapagkumbabang nagpaliwanag. Ito ba ay maituturing na ordinaryo? Na-double ang lakas mo. Sino sa mga cultivator na kapareho mo ng antas ang maaaring maging katapat mo? Namangha at nainggit si Lin Gawang. Kung alam niya ang galaw na ito, baka kaya niyang labanan ang isang eksperto sa entablado na si Profound. Akala ko noong una ay mas malakas ako kaysa sa iyo. Ngayon ay tila medyo malaki na ang agwat. Umiling si Sander habang nakangiti. Matapos makita ang nagliliyab na palad ni Terence na nasa 8 trigram, naramdaman niyang malamang na mas malakas ang lakas ni Terence sa pakikipaglaban kaysa sa kanya. Ngayong nakita na niya ang doppelganger ni Terence, alam na ni Sander na wala siyang kapantay kay Terence. Gayunpaman, hindi niya naramdaman na hindi ito naaangkop. Mabuti na lang talaga na may ganitong eksperto sa grupo ng mga mersenaryo. Siyempre, isinasaalang-alang din ni Sander na dahil sa lakas, potensyal, at lakas sa pakikipaglaban ni Terence, magiging mahirap para sa kanya na manatili sa grupo ng mga mersenaryong Chanwo magpakailanman. Lilimitahan nito ang pag-unlad ni Terence, at tanging ang mas mahusay na plataporma lamang ang magbibigay daan sa kanya upang maipakita ang kanyang mga kakayahan. Kuya Wu, hindi mo ako kailangang purihin. Wala namang espesyal sa akin itong clone ko. Kapag nataman, maglalaho rin ito. Ang maganda lang ay hindi nito maaapektuhan ang katawan ko. Pagkatapos maglaho, maaari ko nang ipagpatuloy ang pag-clone basta't mayroon akong sapat na true energy. Tapat na sabi ni Terence, hindi minamaliit ang sarili. Habang nagsasalita siya, napansin ng spirit sense ni Terence na may ilan pang mga wind beast sa labas. Tila magsasama-sama talaga sila para labanan ang mga ito. Sa totoo lang, gusto lang tumulong ni Terence sa misyon, pero interesado talaga siya ngayon. Halimbawa, ano ang dahilan ng pagtitipon ng mga halimaw sa hangin? Para harapin ang isang kalaban tulad ng grupong mersenaryo ng Chanwo, kailangan ba silang tipunin at palibutan ng ganito kaseryoso? May tao ba sa likod ng lahat ng ito? Sige, simulan na natin ang paghabol. Lalabas ako at mag-iimbestiga. Pagkatapos, magpapasya tayo kung aabant o atres. Dahil doon, tumalikod si Terence at lumabas ng kuweba nang hindi hinihintay ang kanilang pahintulot. Ibinuka ni Sander ang kanyang bibig at gusto sanang sabihin dito na mag-ingat, ngunit medyo kakaiba ang pakiramdam niya. Sinabi ni Terence na ang clone ay isang nilalang na maaaring iwanan anumang oras, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan nito. Ang hindi niya alam ay hindi ang clone ni Terence ang lumabas sa pagkakataong ito, kundi ang tunay niyang katawan. Ang naiwan ay ang kopya na nilikha ng libu-libong pagbabago ng kagubatan. Gusto kong makita kung anong mga sekreto ang nakatago sa kuweba na ito na parang bitek ng hangin. Tungkol naman sa misyon ng grupong mersenaryo ng Chanwo, sapat na ang aking clone para harapin ito. May bahagyang ngiti sa labi si Terence habang palabas siya ng kuweba. Lumabas siya sa kanyang tunay na anyo upang pumasok ng mas malalim sa kuweba ng Windcrack. Hindi ito minarkahan sa mapa, at inakala ni Terence na ito ang lugar na may pinakamataas na posibilidad na maitago ang isang sekreto. Kung tungkol naman sa mga halimaw na parang hangin na nagkukumpulan, kaya niya lang silang paalisin ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos umalis sa grupo, hindi na kinailangang itago ni Terence ang kanyang lakas. Casual niyang ginamit ang kanyang wildfire bagwa palm, at kahit hindi malinaw na mahuhuli ng kanyang spirit sense ang mga bakas ng wind beast, basta't sinusundan niya ang hangin at ginagamit ang kanyang martial skill, halos 100% ang kanyang hit rate. Sa loob lamang ng ilang paghinga, matagumpay na nakaani si Terence ng 10 kristal na wind spirit na kulay yellow, halos napatay niya ang lahat ng mga wind beast na nagtipon sa malapit. Kahit na may mga isdang nakalusot sa lambat, hindi mahalaga iyon. Naku naman. May halimaw na parang profound dito. Sino ang kumokontrol nito sa likod ng mga eksena? Sino ba ang ayaw makapasok ang mga mersenaryong Chanwo?
Itinabi ni Terence ang Wind Spirit Crystal at nagsimulang mag-isip. Ang tanging sagot ay tila ang paghahanap nito mismo, at upang matiyak ang kaligtasan ng mga mersenaryong Chanwo, nagpasya si Terence na tahakin muna ang buong daan ng mag-isa, pinatay ang lahat ng mga halimaw sa daan upang maiwasan ang anumang panganib. Nakaukit na sa isip ni Terence ang mapa sa mga kamay ni Sander, kaya alam na niya kung saan susunod na pupunta. Gayunpaman, ang landas na iyon ay patungo lamang sa lugar ng misyon ng grupong mersenaryo ng Chanwo at hindi sila dinala ng malalim sa sentro ng kuweba ng Windcrack. Sa madaling salita, isa itong walang patutunguhan. Kung gusto nilang makapasok ng malalim sa kaibuturan, kailangan nilang umatras at maghanap ng daan palabas. Kailangan kong bilasan. Magiging awkward kung mag-collapse ang clone. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence, ang libu-libong pagbabago ng kahoy at kagubatan ay hindi maaaring mapanatili magpakailanman, at mawawala rin ito pagkaraan ng ilang sandali. Gayunpaman, kung ang clone ay wala sa labanan, hindi ito dapat magkaroon ng problema sa pagpapanatili nito ng isang araw at isang gabi. Gayunpaman, hindi siya maaaring masyadong mahigpit sa oras. Kailangan niyang tapusin ang kanyang gawain sa loob ng panahong ito at makipagkita sa mga mersenaryong Chanwo bago pa nila mapagtanto ang anumang bagay. Kasabay ng isang kidlat, ginamit ni Terence ang kanyang kidlat at naglaho sa malayo. Ang hangin sa kuweba ng Windcrack ay nakaapekto sa kanyang teknik sa paggalaw gamit ang kidlat, ngunit ang bilis ni Terence ay nakakagulat pa rin. Habang sumusulong siya, ang pandaman ni Terence ay bahagya pa ring nahuhuli ang abnormal na tilapon ng hangin. Pinatay niya ang mga halimaw na iyon at nang huminto siya, mayroon siyang mahigit 20 kristal ng espiritu ng hangin sa kanyang kamay. Ang lugar na ito, parang hindi maayos. Huminto si Terence sa isang sangandaan, nalilito. Sa mapa na hawak ni Sander, dapat ay may 3 sangandaan sa kalsada, ngunit ngayon ay 2 na lang ang natitira. Ang nawala ay ang daan patungo sa lugar na tina-target. Palakas ng palakas ang hangin dito, at kahit na may lakas si Terence, kinailangan niyang takpan ang kanyang katawan ng purong chi, kung hindi ay magkakaroon ng maraming resistensya kapag gumalaw siya. Tumayo si Terence kung saan dapat naroon ang lagusan at kumatok sa bato sa harap niya, parang napakabigat nito. Hindi nga ito isang ilusyon, at walang porma sayon. Nang ipadala niya ang kanyang banal na pandama, hindi rin siya nakaramdam ng anumang espasyo. 6,650. May mali ba sa mapa? Kumunat ang noo ni Terence. Hindi niya inisip na mali ang pagkakatanda niya. Matapos itong i-scan gamit ang kanyang espiritual na pandama, tila nakalimbag ang mapa sa kanyang dagat ng kamalayan, kaya walang posibilidad na mali ang pagkakatanda niya rito. Hindi perpekto ang mapa, pero hindi inakala ni Terence na ang taong nagtala nito ay gagawa ng ganoon kalaking pagkakamali. Maaari kayang may nangyari sa kuweba ng Windcrack pagkatapos nito. Umiling si Terence. Wala na siyang oras na sayangin at naglakad papasok sa isang hindi inaasahang lagusan. Ayon sa mapa, ang daanang ito ay maaari ring humantong sa target na lugar ng misyon, ngunit ang distansya ay halos doble ang haba, nakatumbas ng isang malaking bilog. Mabuti na lang at may teknik si Terence na makatakas gamit ang kidlat at napakabilis nito. Kumislap ang mga arko ng kidlat habang sumugod si Terence ng buong bilis, pinatay ang mga halimaw sa daan. Di nagtagal, nakarating si Terence sa isang medyo bakanteng kuweba. Para itong isang malaking palasyo na kayang maglaman ng daan-daang tao. Ito ang pinakamalaking espasyo sa kilalang lugar sa mapa. At ang malaking kuwebang bato na ito rin ang lugar na may pinakamalakas na hangin sa kilalang lugar. Ito ay dahil may 7 daanan na konektado sa lugar na ito. Ang lakas ng hangin mula sa lahat ng mga daanan ay nagtipon dito, nagbabanggaan at nag-uunahan, na bumubuo ng isang marahas na vortex. Ang mga cultivator na may bahagyang mas mahinang lakas ay malamang na mapupunit pagkatapos makapasok sa vortex na ito. Napakalakas na alimpuyo ng hangin. Sa ganitong uri ng kapangyarihan, natatakot ako na ang sinumang master sa ibaba ng Nascent Soul Stage ay mapupunit. Kahit ang mga cultivator sa Nascent Soul Stage ay maaaring masubitan. Nakatayo si Terence sa pasukan, hindi agad pumasok. Sa simula, hindi kailangang dumaan sa lugar na ito ang grupo ng mga mersenaryong Sky Marshal. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na isang daanan ang mahiwagang maglalaho.
Kaya naman, ito na lamang ang kanilang pagpipilian, maliban na lang kung magdesisyon silang umatras. Ha! May mga halimaw din dito. Papasok na sana si Terence sa Wind Vortex para pag-aralan ito nang may maramdaman siyang kakaiba sa kanyang espiritu. Ito ang mga bakas ng pag-iral ng mga halimaw sa hangin. Gayunpaman, malabo pa rin ang pandaman ni Terence sa espiritu. Sandali lang iyon, at hindi na niya mahanap ang bakas. Mukhang isa siyang makapangyarihang karakter. Ang kakayahan niyang magtago ay talagang kahanga-hanga. Tiningnan ito ni Terence ng diretso, hinuhulaan kung ano ang nangyayari. Kanina, nang papasok na sana si Terence sa Wind Vortex, aksidenteng may nakitang depekto ang Wind Beast, pero agad niya itong natakpan. Ang mga halimaw na hangin sa whirlpool ay malinaw na matatalino. Marahil ay likas lang ito sa sarili, ngunit ang mga halimaw na hangin na nakasalamuhan ni Terence noon ay walang ganitong uri ng likas na ugali. Mula rito, mahihinuha na ito ang pinakamalakas na halimaw na hangin na kanilang nakasalubong sa ngayon. Dati, ang ibig sabihin ni Sander ay ang mga Wind Beast na maaaring makasalubong ay karaniwang nasa Golden Core Stage at sa orihinal na Infant Stage. Ang mas malalakas ay nasa Profound Stage, at ang pinakamalakas ay nasa Mountain Opening Stage. Pero ang pinakamahinang mga nakita niya sa ngayon ay nasa orihinal na yugto ng sanggol, hindi sa yugto ng gininto ang core, kundi marami-rami sa yugto ng profound. Maaari kayang lahat ng mga Wind Beast dito ay nag-ebolusyon. Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata habang nagkukwenta. Mas maingat na sinusuri ng kanyang espiritu ang Wind Vortex. Kung hindi siya nagkakamali, isa itong pambungad na Wind Beast. Halos kasanlakas lang ito ni Terence, pero isa itong banta sa kanya. Sa pisikal na depensa ni Terence, hindi siya kayang saktan ng Wind Vortex. Kung hindi man, mapupunit lang ang damit niya. Gayunpaman, ibang usapan ang nangyari nang may mga halimaw na parang hangin na nagkukubli sa gilid. Napakahirap ipagtanggol ang sarili laban sa mga atake ng mga halimaw na parang hangin gamit lamang ang pisikal na katawan. Gayunpaman, kung hindi nila papatayin ang halimaw na ito, kahit dumating ang mga mersenaryong Chanwo, malilipol pa rin sila. Nanlamig ang mga mata ni Terence, buti na lang at nauna siyang dumating. Hindi ko mahanap. Itinago mo ng maayos. Malamig na ngumiti si Terence at itinaas ang kanyang palad. Dahil hindi natin siya mahanap, patayin na lang natin siya. Palad ng 8 trigram na apoy. Pagpapala ng apoy na yelo. Agad na pumailang lang ang maitim na asul na apoy at direktang sumanib sa buong Wind Vortex. Lumikha ang buong vortex ng isang langit-ngit na tunog. Ang malamig na hangin na kayang magpainit kahit sa hangin ay hindi kayang palamigan ang Wind Vortex. Ang hanging pumuno sa kalangitan ay nagdala ng hindi mabilang na kumikinang na kristal ng yelo habang sumasayaw ang mga ito sa hangin. Ang liwanag ng mga apoy ay mas matindi pa na nagbigay kulay sa buong space blue. Kasabay ng isang malakas na alulong, ang tatlong nagliliyab na halimaw sa hangin ay sumugod palabas ng Wind Vortex at sumugod kay Terence na parang mga bulalakaw. Hindi direktang napatay sila ng kombinasyon ng mabangis na apoy ng palad ng 8 trigrams at ng nagyayelong apoy. Napakalakas talaga. Lahat silang tatlo ay nasa huling yugto na ng paghati ng bundok o mas mataas pa. Nanginig ang puso ni Terence. Akala niya iisa lang ang halimaw sa hangin sa loob pero tatlo pala. Pero hindi nag-alala si Terence. Hindi man lang siya gumalaw, nakatayo lang doon at nakalagay ang mga kamay sa likod. Pinanood niya ang tatlong halimaw ng hangin na sumugod palapit, at nang malapit na silang makalapit sa kanya, sumabog ang mga ito at naging asul na paputok. Maaaring walang sapat na kapangyarihan ang nagliliyab na apoy na ginagamit ng palad ng 8 trigram para pumatay, ngunit dahil sa nagyayelong apoy, sigurado si Terence na hindi magtatagal ang mga halimaw sa hangin. Mula pa lang sa sandaling sumugod ang tatlong halimaw ng hangin, alam na ni Terence na ito na ang kanilang huling pakikipaglaban. Sa katunayan, sa Wind Vortex lamang maipapakita ng husto ang kakayahan ng mga Wind Beast. Dahil sumugod sila palabas, masasabi lamang na ang pinsalang dulot ng nagyayelong apoy ay napakalaki, at umabot na ito sa limitasyon ng kanilang makakaya. Gaya ng inaasahan, nagmadali silang lumapit para bigyan si Terence ng tatlong kristal ng Wind Spirit na pambungad sa bundok, iyon lang.
Inabot ni Terence ang kanyang kamay at 3 kristal na wind spirit na kasing laki ng itlog ng kalapati ang bumagsak sa kanyang palad. Maganda ang kristal mula sa isang mountain opening wind beast, at ang enerhiya ng hangin sa loob nito ay napakadalisay. Sayang at walang alam si Terence sa kahit anong wind element arts, kung hindi ay makakapagsanay sana siya ng halos kalahati lang ang pagsisikap. Iniisip ko kung saan ko mahahanap ang mga Thunder Spirit Crystal. Hindi masamang pumili ng ilang Thunder Spirit Crystal para malinang ang Thunder Escape Technique. Tinago ni Terence ang Wind Spirit Crystal nang may kaunting panghihinayang. Unti-unting namatay ang apoy sa Wind Vortex at bumalik sa orihinal nitong anyo. Pagkatapos ay humakbang si Terence papasok sa Wind Vortex at naglakad patungo sa daanan ng target na lugar. Gaya ng inaasahan ni Terence, ang kapangyarihan ng Wind Vortex ay nakakagulat. Matapos itong malubog ng malalim, kahit ang mga normal na baguhang Soul Master ay maaaring hindi na ito mapigilan. Gayunpaman, sina Yana at Jared ay walang gaanong naging problema. Kahit na nahirapan sila, hindi sila mawawala ng pag-asa. Matapos makapasok sa Wind Vortex, ang Spirit Sense ni Terence ay lalong nagkawatak-watek, at ang kanyang detection range ay lalong lumabo. Ang impluensyang ito ay natural na nabuo. Bagamat hindi nito pinahina ang kanyang kamalayan, mayroon itong katulad na epekto sa pagpapahina at paghihigpit dito. Matapos subukan ang lakas ng core area, handa na si Terence na bilasan ang pagtakbo at ipagpatuloy ang paglilinis ng daan nang dumating ang babala mula sa Jade Space. Nagulat si Terence, masyadong biglaan ang babala, at halos wala na siyang oras para gumanti. Nahuli ang kidlat ng 1 segundo, at 12 ng maliliit at madugong sugat ang lumitaw sa kanyang katawan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.